Tulungan na nato eh. Pag pinindot ko, pinahaba ko, tapos kala ko mag-under sila. Isa nga pala tong console na to, kaya pag pinindot mo, cut. Napaka-abrupt. Pero, hindi abrupt ang balita natin kasi nakakaaliw din po ito dahil pinag-usapan din lately yung pag-followan ni Nadine Lustre at saka ni Catherine Bernardo. Oh, di ba nakakatuwa? Yes. Sa mga social media accounts nila, Instagram or siguro X, na nakita nga ng mga supporters nila na they follow each other right now. So, magandang development, magandang news kasi nga naman, alam mo minsan kasi yung mga artista, lalo na nung time na siguro nasa tugatog sila ng tagumpay, kasikatan nila, may certain element of pride ba na parang out of pride na hindi mo ako pina-follow so hindi rin kita ifa-follow. Hindi mo alam kasi sa lalo nung sikat na sikat sila. May ganung kultura tayo na parang kahit nga minsan yung mag-asawa, no, hindi sila nagpa-followan sa Facebook. Para wala na lang hassle, walang intriga, walang trouble, or walang to avoid confusion. But this time, siguro nag-mature na, kumbaga nag-heal na ang mundo. Sabi nga ng mga ibang nagsasabing sugatan na tayo. Siguro na-realize nilang pareho na hindi lang natin nalaman kung sino ang unang nag-follow kanino. Basta ang importante, si Catherine Bernardo, pina-follow niya si Nadine Lustre ngayon. Si Nadine naman, pina-follow na niya din niya si Catherine, not for anything. Kasi pareho silang, kasi nung mga time nila, although masasabi nga natin number 1 naman talaga ang Kathniel nung araw, sina Catherine at Daniel. Tapos pangalawa itong sina James at saka sina Nadine. Pero nung mag-solo venture na itong sina Nadine Lustre, talaga namang umalagwa yung career niya at naging award-winning actress siya, 'di ba? So nahanap niya ang kanyang turf despite the fact that she also has her share of intrigues, mga malicious na mga iskandalo, yung love life niya, kung paano siyang paparot parines sa Siargao at puro ganun sa ganung issue na focus yung pagiging celebrity ni Nadine, di ba? So alam naman nating lahat na ang latest pa nating vlog diyan kay Nadine ay yung kinorek niya yung tungkol doon sa nag-viral na isang vlogger ba na parang sinasabing karelasyon ng kanyang jowa, etc. na hindi naman totoo at parang niregalo na magkasama sa jeep or what. Basta may gano'n, may jeepney. Nakalimutan ko na yung buong kwento kasi hindi nga naman to true, no? But after that, may nagawa pang movie. Actually, may natapos na movie si Nadine na supposedly magiging entry nga sa Metro Manila Film Festival pero hindi siya napasama dun sa mga na-shortlist. Siguro naghahintay lang ng timing ang Viva na ipalabas ito. Pero bago po itong pelikula, parang may kinalaman din dun sa last movie niyan, Deleter, na nagwagi siya ng award. And doon nga papunta na siguro yung career ni Nadine. Although, tinuturing pa rin si Nadine na isa sa mga nag-level up na mga young stars na ang category na nga niya ngayon, sila yan, si Janine Gutierrez, yan, si Catherine nga na ano ba to, si Charlie Dizon, na talagang yung husay sa pag-arte na yung mas pinagtutunan ng pansin at saka yung pagiging actress. Nagaya nga din ni Catherine na super controversial yung kanilang breakup ni Daniel Padilla. So nagsolo siya. Una siyang nagsolo kasi right now may huhusgahan si Daniel Padilla dito sa Incognito na TV show na series na makakasama niya sina Richard Gutierrez at marami pang iba. Pero dito sa naging sitwasyon nila ni Catherine, naunang nagsolo si Catherine at nabigyan nga siya ng napansin yung husay niya bilang actress nung sa pelikulang pinagsamahan nila ni Dali De Leon. And after that, eto na nga aantabayan na natin ulit, pakikipagtambalan siya with Alden Richards sa Hello Love Again, na sabi nga natin nagkaroon ng separation anxiety or sepangs nung pagkatapos mag-shoot nila sa Canada. At ako naniniwala ako dahil
sina Direk Cathy Garcia Sampana or si Direk Cathy Sampana na kumari natin at tugang ang tawagan namin sa isa't isa, talaga namang pinatutunayan ang kakaibang closeness ng dalawa ngayon. So, sa mga ganitong eksena, sa mga ganitong kalakaran na pina-follow na nila din si Catherine ganun din, siguro talaga yung maturity nila, hindi na sila doon para pumatol sa mga, alam mo, yung mga fans. Kasi minsan yung mga fans, sila yung nag-aaway, mga siloso siloso na ayaw nilang nagiging kaibigan mo yung karibal mo, yung sinasabing, yung tinatapat sa iyo na sa galing sa pag-arte, sa husay, sa pagiging top rater, sa pagiging mahusay na box office, chuchu. May mga ganong comparison kasi. So, masaya lang ang isang Unbettable Channel sa natutuwa, naliligayahan doon na finally ang dalawa sa mga younger generation ng mga artista natin ngayon, si Catherine Bernardo at saka si Nadine Lustre, siguro nahanap na nila yung kanilang tamang posisyon at saka yung daan na gusto nilang tahakin pa sa industriya. Kasi sabi nga natin, nung minsan naka-attend po tayo sa meeting ng aktor na pinangungunahan ni Pangulong Dingdong Dantes, na Papa Piolo Pascual, Isa Calzado, Alden Richardson Company, na sabi nga ng mga advisor nila sina Pipo Tirso Cruz III, nina Ate V. Vilma Santos at sina Miss Charo Santos, na kayo na yung future ng showbiz industry dahil mga lola-lola na nga sila at lolo, di ba, na parang nagawa na nila ang naiambag nila sa industriya na palaguin ito, and ang challenge na lang at ang hamon sa panibagong platform because of the digital world, because of the social media, ay kung paano ma-retain ang kagandahan ng sining ng pelikula at telebisyon at pagiging showbiz, yung kabuuan ng industriya, na ang mga kagaya ninyong role models ang magdadala sa susunod na henerasyon. At ito nga, pinatutunayan ito ngayon ni na Catherine Bernardo, Nadine Lustre and Company, na nagsisimula ang lahat sa pagkakaroon siguro ng magandang friendship, and eventually ito na nga mga collaboration, dahil nga lahat nga ngayon ay nakatutok na sa mga gadget natin, dahil ang social media is there na hindi na natin mapapalitan at mababago yan, kasi nag-i-evolve nga yung paggamit ng medium, di ba, mula sa mga entablado, napunta sa mga sa radyo, napunta sa television, may print, may theater. O ngayon, nandito tayo sa social media, na lahat dito na nagaganap. Kumanta, umarte, makipagkaibigan, makipagbardagula, makipag-away, lahat nagaganap dyan. Pero sa siniset na example at pinapakitang example ng isang Nadine Lustre at Catherine Bernardo, kailangan natin silang palakpakan. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Nevels, nagpapasalamat dito lamang sa Unbearable Channel.